Kanina ko pa kayo napapansin ni Sir Gerald. May problema ba kayo? Tanong ni Juanito sa akin. Katatapos lang naming lumibot sa buong lugar at wala kaming nakitang mga senyales na mayroon ngang bantan ng terorismo sa lugar na to. Bukod sa mga ligaw na hayop sa kabundukan, ay wala na kami nakitang kuta o posibleng hideout ng mga terorista dito sa kabundukan. Baka sa isang araw ay babalik na kami sa base, sa Isabela. At kinalaunan ay papanueva isihan na kami para mag-report sa Fort Magsaysay. Anong problema? Kakang tanong ko saka humigop ng kape na tinimpla ni Sean. Kasi parang hindi mo siya kinakausap. Kanina nung gumising siya ay hinanap ka niya sa tent mo. Pero wala ka. Ginising pa niya kaming lahat nila Xavier, Sean at Vernon para hanapin ka. Kung nakita mo siya kanina, talagang nag-aalala siya na baka kung nasaan ka na at baka napahamak ka daw. Noong sinabi ni Xavier na baka naligo ka, ay hindi pa siya naniwala. Kulang na lang sigawan niya kami na hanapin ka. Tapos nung bumalik ka naman, siya ay matamlay ang itsura niya saka hindi kami pinapansin. Alam kong wala ako sa posisyon na magtanong ng ganito pero hinigop niyang natirang kape sa kanyang baso. May relasyon ba kayo na Sir Gerald, ma'am? Tanong niya sa akin. Natawa naman ako ng bahagya pero umiling ako. Wala. Simpleng sagot ko. Alam niyong may gusto sa akin si Gerald, pero hindi ko siya gusto. Hindi ako magsasabi na hindi ko siya magugustuhan kahit kailan. Kasi, panahon pa rin ang magtatakda kung mayroon nga o magkakaroon pa. Pero sa ngayon, ay wala pa. Sagot ko. Tumango siya ng nakangiti. Hindi mo na nasagot ang tanong ko, Kapitana. May LQ ba kayo? Tanong pa niya. Hindi naman yata tama ang word na love quarrel para sa nangyari. He and I had a minor misunderstanding. Pero ayos na kaming dalawa. I assured him. Tumayo siya saglit at saka nag-unat. Sana huwag dumating sa punto na kapag handa mo na siyang mahalin, ay pagod na siya, Captain. Sobrang swerte ka sa kanya. Ako as boyfriend ni Carmela, hindi ako ganyan ka-showy tulad ni Sargento Jimenez. Hindi ko siya hinahanap kapag wala siya kasi alam kong babalik siya. Pero yung ginawa ni Sir Gerald, itinuro niya ang lugar sa pwesto ng aming mga tent. Napakagandang rason na yon para tumatak sa isip mo. Natuto ako na protektahan si Carmela kahit saan siya mapunta. Considering na hindi pa kayo ni Sir Jimenez, halatang protective siya sa iyo. Sige po, papasok muna ako sa tent. Sabi niya, saka umalis na. Sakto naman ang dating ni Gerald na hindi man lamang tumingin sa gawi ko. Yun ang tumatak sa isip ko noong gabi kaya hindi ako nakatulog. His words left on my mind that night. Paano kung totoo nga ang sinabi niya? Na baka kapag sawa na si Gerald na ipakita yung nararamdaman niya sa akin, ay saka ko marirealize na may gusto pala ako sa kanya. Yun ba kakaibang nararamdaman ko tuwing galit o nagtatampo siya, ay isa ng senyalis na may gusto ako sa lalaking yon? Gosh, why do I think those kind of thoughts? Malinaw sa akin na wala akong gusto sa kanya ngayon. But tomorrow, overmorrow, or the next weeks, I don't know. Good morning, bati sa akin ni Gerald, saka inilahad sa harap ko ang bagong timplang kape, tulad kahapon. Namamayani ang tunog ng mga ibon sa gubat. Golden hour is the most romantic time for me. Golden hour is the time where I can think clearly and stare at the golden sky. Hindi masakit sa mata o hindi nakakaluha. Umupo si Gerald sa tabi ko. We shared a piece of a large yet old wood branch. Hindi ako kumikibo at ganoon din siya. Naiilang kaming pareho at hindi ko alam kung bakit. I can't utter any word. Parang kapag magsasalita ako, ay mabubuhol ang aking dila o kaya ay mauutal ako. Nakakailang. Hindi ka nakatulog kagabi? Sa wakas, ay binasag niyang nakakabinging katahimikan sa pagitan naming dalawa. Tumingin ako sa kanya at nakatitig siya sa kanyang tasa. Medyo,
2:00 na ng madaling araw ako nakatulog eh. Sagot ko sa kanya. Bakit? Tanong niya sa akin. Saka siya tumingin. May iniisip lang. Sagot ko saka humigop ng mainit na kape. Sakto lang ang init nun para pag-initin ng malamig na sistema ko. Nilagok niya lang tuloy-tuloy ang hawak na kape at hindi alintana ang init nun. Sa lalamunan. Tumayo siya saka inilahad sa harap ko ang kanyang kamay. Tara? Nakangiting usal niya sa akin. Naalala ko pa noong high school kami at sikat pa ang mga queen bee, bitches, bullies, at mga nobody. Isa ako sa mga fierce but nobody. Mga estudyante na hindi kilala pero marunong lumaban. Tara, ani Gerald sa akin. He handed his hands on me. Saan? Tanong ko sa kanya. Ngumiti lang siya bago hinablot ang aking kamay. Kitang-kita ko ang mataray na aura ng Queen Bee na si Giselle at mga Lipores, but I didn't mind that. Hindi ko rin naman ginusto na makasama si Gerald dito sa hallway ng school. Based on the way we're tracking, he and I were heading towards the school rooftop. There, you can freely do anything except smoking, alcoholism, drugs, and suicide or killing for it was never good to kill. Vandalism can be seen on the school's freedom wall. May kiosks din doon sa mga bleachers na pwedeng tambayan. Foods are allowed, just don't litter. After our small talk there, bumaba rin kami agad. Malapit na ang first afternoon class and we should get ready. We talk about reportings and more. No more, no less. Papunta na sana ako sa kwarto namin mula sa locker room nang harangin ako ng grupo ni Giselle. They were smiling devilishly. Ano na naman bang problema nila? Damn it! Hey slut! Ani Giselle. Lumingon pa ako sa paligid ko kung may ibang tao pero wala. A little smile formed on my lips as I get what she's trying to say. Uy! Tawag ko sa isa niya kasama. Tawag ka ni Giselle. How dare you? Susugod na sana siya ng sampal pero pinigilan siya ng reyna nila. I was actually talking to you. Pagtatara ni Giselle. Akala ko self-talking. Nakangisting usal ko. I know I'm just igniting her bitchy attitude, but I don't care. Sa susunod, kilalanin mo ang mga kakalabanin mo. Gerald Jimenez is my property, and you shall not trespass what's mine. Layuan mo si Gerald, or I'll slap you every day. And this is an order from the school Queen Bee. Natawa ako and that made her more irritated. Nainis ka sa akin? Then, mas iinisin pa kita hanggang sa mistress ka. Nakatas ang isang kilay na tiningnan ko siya mula ulo hanggang paa. Umikot din ako saglit sa paligid niya. Hindi siya gumagalaw at tila inaalam niya pa kung ano ang ginagawa ko. Queen Bee, huh? Tanong ko at inirapan niya naman ako. Yeah, and you should bow down to the queen. I laughed sarcastically. Umakta akong tila nag-iisip. Ang isang kamay ay nakalagay sa batok habang ang isa nakahalukip-kip. Ang bubuyog may malaking puwitan at wala ka nun. Magandang pakpak at mas lalong wala ka nun. You only have a bee-like face. Nanlaki ang mata niya sa galit. Kulang na lang ay buhagin niya ako ng apoy. You're just a crowless queen, wika ko. She was about to slap me pero nakaiwas ako. Ending, hindi niya ako natamaan. You Jade! Sigaw niya kaya napatingin sa amin ang ibang estudyante sa room. And what do you think you are? Tanong ko. Imagine the scenario. There are zombies out there. Looking for brain tapos nilampasan lang nila ang school Queen Bee. Why? She's brainless. Dagdag ko pa. You're the Queen Bee. Then, I'm a Queen Eagle and you are nothing to me. Pagtatapos ko sa usapan saka umalis sa harap niya. Kung maaari ko lang naman gamitin ang kapangyarihan ko bilang senior officer ng ROTC, ay paparusahan ko siya. But sadly, hindi ako naka-uniforme.
Saan? Tanong ko kay Gerald. Hinawakan niya ang kamay ko saka pinagsaklop. A nostalgic feeling subjugates my system as he held my hand tightly. Nilapit niya ang kanyang mukha sa aking tainga. Somewhere, bulong niya. Saka ako maraang hinila papalayo. Huminto kami sa tapat ng isang abandonadong bahay. Hindi ito yung klase ng bahay na makikita sa mga horror movies na kulang na lamang ay mga kabaong sa labas ng bahay. Kundi isang bahay na gawa sa semento ang haligi at yero naman ang bubong. Malaki yon. At kung ikukumpara ito sa normal na bahay dito sa Benguet, hawak pa rin na Gerald ang aking kamay nang binuksan niya ang gate. Nakakapagtaka na hindi nakakandado ang bahay na to. Anong gagawin natin dito? Tanong ko kay Gerald. Naramdaman kong humigpit ang kamay niya nang marating namin ang pintuan nito. Diyan ka lang, sabi niya. Saka binitiwan ng aking kamay at may kinapa sa kanyang bulsa. Nangiangat niya ang kamay ay may hawak itong susi. Bakit may susi ka nito? Tanong ko. Nilingon niya lang ako sa kanyang nitian. Inilibot ko ang aking paningin sa lugar na to. Maayos naman ang paligid, ngunit halata mong abandonado na. Dahil sa kinakalawang na gate nito, saka madilim na loob ng bahay na natatanaw mula sa bintana ng bahay. Napako ang paningin ko sa isang piraso ng parehabang kahoy na nakadikit sa pader. Jimenez. Kasabay ng pagbukas ni Gerald ng pintuan ay ang pagtanggap ng aking isipan na sa kanila ang bahay na to. No doubt, he's that rich. Tara, ayaw niya sa akin. Saka muling hinawakan ang aking kamay. Pumasok tayo sa bahay ko, sabi niya, saka ako muling hinila. Is that the proper way to treat someone who's higher your rank? Nakakailan na sa akin ang mokong na to. What punishment suits for him? Carry all our bags and run 100 laps? 1 man push up with our rifles at his back? Nakita kong may kinapa siyang kung ano sa gilid ng pintuan, kaya lumiwanag ang buong bahay. Mali ako nang sabihing abandonado na ang bahay na ito. Dahil kung tutuusin, ay maayos pa ang mga gamit nito sa loob. Mula sa itim na mahabang sofa at mga itim na sofa mirror table, pati ang cabinet na may TV. At mga trophies at frame ay maayos din. Mukhang may nakatira dito habang wala siya. Inalalayan niya pa akong umupo sa sofa ng kanyang bahay. Nakita ko ang emoji throw pillows na siyang inilagay sa aking lap. Binuksan niya ang TV at nagsalpak ng flash drive sa likod nito. Anong movie yan? Tanong ko habang nanonood. Isang maliit na kulay puting monster ang nasa movie at may kulay asul itong buhok. Kasalukuyan itong nakikipaglaro sa mga kung anong papel na lumilipad na hugis tao. Monster Hunt, sabi niya sa akin. Tumayo siya saka nagpunta sa kusina na nasa likod lamang ng malaking cabinet na to. Kitang-kita ko ang pagbukas niya ng isang stove at pagbukas ng fridge para siguro magluto ng kakainin namin. Itinuon ko ang atensyon ko sa pelikula at hindi ko mapigilang mapangiti dahil sa taglay na kakulitan ng monster na ang pangalan niya ay Wuba. Halos 30 minuto lang ang nakalipas ay lumabas na si Gerald na wala ng suot na t-shirt at tanging ang camouflage na pangbaba lamang ang mayroon sa kanya. Ang pawis ay bumabagsak mula sa kanyang noo hanggang sa perpekto nitong dibdib at tiyan. Tila isang Diyos ang nasa harap ko dahil sa napaka-perpektong anyo niya. Inilipag niya ang hawak na tray na may lamang bacon, longganisa at fried egg sa lamesa sa harap namin. Muli siyang tumayo at nagtungo sa kusina para kuhanin ang natitirang mainit na kanin. Kain muna tayo, sabi niya. Saka naupo sa tabi ko. Inihanda niya ang mga plato, kutsara, saka ako pinagsandukan ng kakainin. Hinahiwa din niya ang kamatis sa platito, saka nilagyan ng bagoong. Tipikal na pagkain ng mga Ilocano. Salamat. Saad ko saka nagsimula ng kumain. Nananatili kaming tahimik habang nanonood pa rin ng Monster Hunt. Maya-maya tumunog ang hawak kong radyo o walkie-talkie. Captain Yan Isabel Mariano,
This is General Sherwin Del Rosario of 5th Infantry Division. What's the exact report there? I repeat, this is General Sherwin Del Rosario of 5th Infantry Division, and I want you to report the exact situation there. Over. Ani General Del Rosario mula sa radyo na nakasabit sa aking belt. Kinuha ko yun sa kasumagot. General, we haven't traced any possible hideouts of the said group, and I therefore conclude that the report which was sent to us by our scout rangers are false news and we have nothing to worry. Over. Sagot ko. Good. Tumawag si Major General Mariano and he wants you to come home before this weekend. I am expecting you and all the Team Alpha Force to come here before sunset and bring a printed report. Over. Napabuntong hininga ako. Mas nakasusugat pa yata ang gilid ng letter size paper kaysa sa matalim na mga Swiss knife o kaya anong kutsilyo. Mas takot pa akong gumawa ng printed reports kaysa makipagdigma. Sir, yes sir. Masiglang sagot ko pa rin. Salute. Ibinaba ko ng radyong hawak ko saka napahawak sa aking batok. Sinamaan ko ng tingin si Gerald nang tumawa ito. Don't worry, I'll help you finish your reports. Sabi niya habang nakangiti. Tiningnan ko siya sa mata, saka nagpa-cute. Ikaw na lang gumawa. Nakasimangot na sabi ko. Sinamaan niya ako ng tingin. Please? Ngumuso ako saka pinagdikit ang dalawang palad na tila ba nagdarasal. Bumuntong hininga siya saka pinisil ang pisngi ko. Sige, anya, kaya napangiti ako ng maluwang. Karupukan. Ganyan karupok ang isang Sergeant Gerald Jimenez pagdating sa akin. Pasalamat ka, mahal kita. Dagdag niya pa, kaya hindi ako nakasagot. Hindi ko alam ang gagawin ko dahil hindi naman itinuro sa napakaraming training namin kung paano magre-react sa tuwing sasabihan kang mahal kita. Tila nababakante ang isip ko at daig ko pa ang nakadrugs dahil sa blank spot sa isip ko. Itinuon ko ang paningin ko sa monster na radish na kasalukuyang pinainom ng kung ano. Napaka-cute. Sana may alaga rin akong ganun ka-cute tulad ni Wuba. Saan ka pupunta? Tanong ko sa kanya. Maliligo. Sasama ka? Nakangising tanong niya. Agad kong hinagis sa direksyon niya ang emoji tropilo na may disenyong umiiyak na emoji. Hala ka, umiyak siya. Sergeant Gerald Jimenez, down. 1 week. Utos ko sa kanya. Sumimangot naman agad siya. Joke lang. Sabi niya sa kainayo sa sofa ang hinagis kong tropilo. 1 month. Dagdag ko pa. Sa mundo ng pagmimilitar, hindi literal na 1 linggo o 1 buwan ka magpupush-ups. Kung ilang araw mayroon sa particular time span, ang ibinigay mo ay ganoon karami ang parusa na gagawin nila. Halimbawa, ang 1 week ay may 7 days. Kung gayon, magpupush up ang pinarusa ng 7 times. Sanay na rin ako sa mga parusa pero hindi ko yun iniinda. Sa ROTC pa lang ay ganoon ng patakaran. 1 week na lang, sabi niya, saka pumesto sa akin para magsimula na sa push-up. Gumawa siya ng 7 push-ups. Pagkatapos ay pinatayo ko na. Pagkatapos tumaludo siya sa akin. Tagos ang paningin sa akin. Punishment accomplished, ma'am? Tango lang ang isinagot ko sa kanya bago itinuno ang paningin sa matandang may 10 coins sa damit. Akala ko naman sa kanya at level 10 monster hunter na siya pero hindi pala. Sa asawa at anak niya pala yon. Napakasungit, pangit naman. Reklamo niya. Ano? Untas ko sa humarap muli sa kanya. Wala, ang sabi ko mahal kita. Anya sa kanaglakad na papasok sa banyo niya. Sa hindi malamang dahilan ay napangiti ako. Hindi ko alam kung bakit tila may kung anong lumilipad sa aking tiyan. Tila may kiliti rin sa loob ng aking dibdib. At kung anong pakiramdam na to ay hindi familiar sa akin. Sobrang kakaiba. Gerald, tawag ko sa pangalan niya dahil kailangan na naming bumalik sa Isabela. Gerald, tawag ko pa ngunit hindi siya sumasagot. Dumiretso ako sa kanyang kwarto para tingnan siya at nakita siya sa harap ng kanyang desktop. Nakadukdok siya sa table at natutulog. May
printed reports na sa printer niya. Kinuha ko yon sa kabinasa. Wala naman ako nakitang mali, kaya iniayos ko na sa isang sliding folder ang reports na ginawa ni Gerald. Dumiretso ako sa tabi niya at i-exit ko na sana ang Word pero may nakita akong sinusulat niya doon. March 10, 2019. To you, babe. If you're reading this, alam ko na girlfriend na kita. I wrote this bago pa kita naging nobya. At gusto kong ibigay sa iyo ito kapag akin ka na. Yen, hindi ako magsasawa na ligawan ka at mahalin ka. Kahit na girlfriend na kita. Liligawan kita kahit na nobya na kita. At hindi ako magsasawang mahalin ka until we get older. Ikaw lang ang mamahalin ko at hindi kita ikakahiya. At ipagmamalaki ko na ang girlfriend ko ay isang respetado at magandang sundalo. Alam kong matagal pa yan. Dahil wala ka pang nararamdaman sa akin nung sinusulat ko ito. Kasama kita sa isang bahay at hindi mo alam kung gaano mo ako napasaya. Para tayong mag-asawa na nakatira sa iisang bubong nung sinusulat ko pa ito. Pero ngayon, salamat sa Diyos at girlfriend na kita. Mahal na mahal kita, yan. You have no idea how much happiness you brought into my life. I love you. Gerald Jimenez. Hindi ko alam kung bakit ito gumuhit ang isang ngiti sa aking bibig. Agad ako nagprint ng kopya niyon, saka itinago sa bulsa. Gerald, inuga-uga ko siya. Dahan-dahan niyang iminulat niya ang kanyang mata at tila nagulat ito. Dahil nakita niya ako. Gumising ka na. Uwi na tayo sa Isabela. Dagdag ko pa. Agad niyang itinuon sa desktop niya ang kanyang paningin, saka ini-exit yon. Ngunit tila na doble ang pagmamadali niya dahil picture ko rin ang background photo niya. Agad niyang pinatay ang system unit saka hinugot yun mula sa socket. Kanina ka pa? Tanong niya sa akin. Halatang naiilang siya dahil baka iniisip niyang nabasa ko ang mensaheng isinulat niya. Hindi naman, pagsisinungaling ko. Labas na tayo. Maayos na mga gamit sa kusina at nagwalis na rin ako ng kaunti sa sala. Tara? Anya, saka nauna nang maglakad papalabas ng kwarto. Kinuha ko ang mga ulat at sinundan siya. Saan kayo galing? Mapanuksong tanong ni Juanito sa amin. Si Vernon naman ay napalingon sa gawin namin kahit na may kausap siya sa telepono. Nag-ano? Nawalan ako ng sasabihin. Hindi ko pwedeng sabihin sa isang bahay dahil baka tuksuhin kami na pinagpaplanuhan na agad ang kinabukasan namin. Nakakahiya. Sa bahay ko. Sabat ni Gerald. Bakit ba hindi siya makiramdam na ayaw kong ipaalam sa mga kasama namin na kasama ko siya sa bahay niya? Nox! Sumilay ang nakakalokong ngiti ni Juanito. May bahay na. Para naman kanina ang bahay na yon. Kayen? Tanong pa niya. Napayo ko ako sa hiya. Bakit ba sila ganyan? Para sa misis ko siyempre. Sagot ni Gerald. Hindi ko alam kung bakit may isang parte sa akin na gusto siyang awayin. Dahil sa sagot niya. Akala ko ba gusto niya ako at mamahalin ako hanggang sa tumanda? Eh bakit hindi siya umoo sa sinabi ni Juanito? Playboy spotted. Sino namang gusto mong pakasalan? Eh wala ka nga yatang girlfriend. Banat pa ni Juanito. Wala nga. Sagot niya. Agad akong tumalikod papunta sana sa tent ko, pero hinawakan niya ang aking kamay sa kamarahang pinisil. Pero may gusto akong ligawan. Siya lang gusto kong maging girlfriend at maging misis ko. Wala nang iba. Dagdag pa niya. Dinig ko ang tawa ni Juanito sa kamarahang sinuntok sa braso si Gerald. Huli na nang mapagtanto niya na mali ang ginawa niya dahil corporal lang ang kanyang ranggo kumpara kay Gerald na sarhento. Sana all, ani Juanito. Tumawa naman si Gerald na tila binaliwala ang ginawa ni Juanito. Bakit pare? Wala ka pa bang ipon para sa inyo ni Carmela? Paniningit ni Sean sa usapan namin. Loko-loko, wala pa naman akong balak magpakasal. Sagot ni Juanito, pero may ipon na ako para sa kasal namin ni Carmela kung gugustuhin ko. Ganun naman pala eh. Banat pa ni Sean. Usapan kasi ng mga pogi to pare, bawal kang makisabat.
Banat ni Juanito kaya natawa kami ni Gerald. Iayos ko lang mga gamit ko, sabi ko bago umalis at nagtungo na sa tent ko. Habang nag-iempake ako ng mga damit ay bumalik sa isip ko ang letter na ginawa niya. Kinapa ko yung sa bulsa saka inilagay sa bag ko. Matagal nang may gusto si Gerald sa akin, pero ito ang kauna-unahang letter na isusulat niya para sa akin. Kadalasan kasi sinasabi niya sa akin ang mga mensahe niya o kaya naman idadaan niya sa kanta. Ganoon siya lagi. Kaya naman importante itong unang liham na ibibigay niya sa akin. Habang tumatagal ay tila may namumuong kakaiba sa aking dibdib. Hindi pamilyar ang ganitong pakiramdam pero masaya. Tila ba may kung anong kumikiliti sa aking dibdib at pinasasaya nito ang buong sistema ko. Ang saya na yon ay tumatagos sa puso't damdamin ko. Masayang masaya ako sa tuwing nararamdaman ko ito. Kaya naman napapangiti ako ng lihim. Isa lang ang sigurado kay Gerald, kulang nararamdaman ang isang to. Pagkarating sa Isabela, ay agad namin inayos ang mga gamit namin sa kanya-kanyang kwarto namin doon. Akala ko ay aabutin pa kami ng buwan sa lugar na to, o di kaya naman ay kakailanganin pa namin ng backup mula sa aming dibisyon at sa iba pang lugar. Ito ang kauna-unahang beses na pumalya ang impormante namin sa 7th Infantry Division. However, I am also thankful na hindi totoo ang balita dahil ayoko namang magkaroon pa ng banta ng terorismo sa bansa. I just want to have a peaceful nation where each and every person have unity and respect to each other. Walang terorismo. Pumasok sa isip ko ang araw ng aming journalism competition na kung saan nahira akong kampiyon. Good morning, journalist. Bati ng aming judge na siya ring nag-lecture sa amin. Kasalukuyan ako nakaupo sa designated seats namin at hawak ang aking papel. I guess you're already prepared enough to start this competition. Are you ready? Yes, sir. Sagot nila maliban sa akin. Hindi ako handa sa pagsulat ng lasalain at mukhang matatalo ako sa larangang ito. That's the spirit. Tumalikod siya sa amin, saka nagsulat ng aming topic sa board. Imagination. Hindi ako handa ngunit isinulat ko ang mga bagay na sa tingin ko ay maaaring mangyari sa Pilipinas sa hinaharap. Kung may kaalaman ang mga tao, tumagal ng 1 oras ang aking pagsulat hanggang sa magdesisyon na ako na para sa circular roundup ending. This is not the end. We can still attain better future. Cross that in your mind. Malalim yatang iniisip mo. Puna ni Gerald sa akin. Nakaupo kami ngayon sa isang kahoy na upuan sa ilalim ng matayog na puno ng mangga. Hindi naman, sagot ko. Siguradong after nating makauwi at makareport sa Fort Magsaysay, ay may leave tayo. Saan mo balak pumunta? Tanong ko sa kanya. 1 month leave? Saan ba maganda gamitin ng 1 buwan na leave? Tanong niya sa sarili. Out of the town, o kaya magpapahinga lang ako sa bahay. Mabuti ka pa, sabi ko sa kayumuko. Alam ko ng 1 buwang leave na ibibigay sa amin ay igugugol ko lang sa hospital. Baka ilabas pa ako sa television for advertisement. Nilingon ko siya at tila hindi siya mapakali. Malalim ang kanyang hininga at tila may gusto siyang sabihin. Iyan? Anito? Saka tumingin sa aking mata. What? Tanong ko. Ano? Napakalamot siya sa kanyang batok. Gusto kasi kitang, nailang siya kaya natawa ako. Sabihin mo na. Saad ko. Alam kong ilang beses mo na akong nireject, pero hindi ako susuko. Anya, na nakapagpatahimik sa akin. Gusto kitang ligawan ulit yan. Gusto ko ulit patunayan ang sarili ko sa iyo at iparamdam kung gaano kita kamahal. Hindi ako nakasagot. May parte sa akin na gustong pumayag, pero may parte pa rin na hindi. I am so damn confused. Pero kung hindi ka pa handa, ay tatanggapin ko. Dagdag pa niya. Nag-isip muna ako bago sumagot sa sinabi niya. Sige, naiusal ko. Nagitla siya sa katumingin sa akin. Anong sabi mo? Sige? Nakangiting sabi niya. Tumango ako sa kanya. Talaga?
Yes, Sergeant Gerald Jimenez. Sagot ko kaya napangiti siya. Yes, sigaw niya nang nakangiti. Pinagtitinginan kami ng mga ibang sundalo doon. Hinawakan niya ang kamay ko. Salamat, Captain. Huwag ka muna mag-sorry. Hindi mo pa ako girlfriend. Sabi ko, I don't care as long as I already have your permission to court you. Doon din naman tayo pupunta eh. Let me erase the fear that's holding you back. Sabi niya, I love you, Yen. Sobrang saya ko sa ngayon. Maaring takot nga ang pumipigil sa akin pero ngayon, ay kailangan ko munang harapin ang takot na pumipigil sa akin. Susugal ako.